Kasi they're fairly useless. They're not only useless to us, they're useless to the administration that they work for. In that sense, naaawa ako kay BBM. Kasi ganyan yung mga kalidad ng mga taong nagsasalita para sa kanya. Today's topic, dalawa. Yung role of the AFP, I saw an exchange between SAS and Colonel Harold Cabunok, and maybe it's time for us to pay attention nga to that issue. So magandang gabi sa inyong lahat. And we'll also address that rumor first na bumaliktad daw ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung rumor na yan, pero may mga atribida na mga BBM vloggers na nagsasabing may babaliktad daw, si Trixie, ikaw ba yan, or whatever. Ay nako, unang-una, it doesn't say anything about me. So yung rumors na yan don't really say anything about me as much as it says something about your boss. Okay? Unang-una, di ba? Akala ko ba ang naratiba nitong magagaling ng mga ito ay, di ba? Akala ko ang naratiba nitong magagaling ng mga trolls na ito ng administrasyon ay tinanggal ako. So kung tinanggal ako, why would there be any hope at all na makabalik ako? Ibig sabihin, kinakain ng administrasyon ang sarili nilang sinuka, assuming na totoo yung naratiba. So what does that mean? Ibig sabihin, you are lying either now or we were lying before. Either way, it tells me that these trolls are frigging liars. Diba? No matter what, sinungaling kayo. Sinungaling kayo kung sinabi ninyong tinanggal ako, or sinungaling kayo at sinungaling kayo ngayon. Or sinungaling kayo ngayon. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi ninyo, then, di ba, only one theory can prevail. Those are two contrasting statements. Either tinanggal ako, at kung bumabaliktad nga, kung tinanggal ako at bumabaliktad ako ngayon, ibig sabihin, your boss is taking me back. And if they are taking me back, sino? Di ba? Ibig sabihin, nagkamali sila, inaamin nila na nagkamali sila. Inaamin nila na na what I had been saying all along had been true. So, hanash kayo masyado, kayong mga trolls. Ako pa talaga yung pinababaliktad ninyo. As if. Unang-una, ewan ko kung sinong nagiging source ninyo dyan. Maglabas kayo ng source. Sino nagsabi niyan at ano ang pruweba ninyo? Dahil kaibigan ko sina Pebbles, ibig sabihin bumaliktad ako? Well, sina Pebbles, hindi ko naman pinagdidiskitahan whatever their political positions are because we're friends. Siguro disappointed ako sa sarili ko na maybe I was not as convincing enough to them or anything like that. But the point being that pag magkakaibigan kayo, kahit ano pa ang political position. And kunwari, yung ibang mga magkakaibigan, ayaw nila yung jowa ng kaibigan nila, pero magkaibigan pa rin sila. Yung iba, magkaiba ng relihiyon, pero magkaibigan pa rin sila. Pero kung yun ang gagamitin ninyong basihan para sabihin na bumaliktad ako, ay pwede ba? Check your logic. Kaloka kayo. Sabi ni para sa katotohanan, mga papansin since 2015 pa DDS na yan si Attorney Trix. Nax, nung ginagawa na lang ng story, dami nang bumaliktad pero di mo yan mapabaliktad si Attorney Trix. Solid yan, sina Mark Lopez, SAS, MJ Criset. And besides, my role really is to help protect the Duterte legacy. Yun po yung ko. Kasi kung hindi natin po protektahan si Duterte, hindi na mauulit yun. Nagkaroon tayo ng presidente who, despite the imperfections, despite all of the other controversies, he stayed true. Talagang nagkaroon ng pagbabago. Ngayon lang, nung time niya, meron talagang build. At build talaga siya. Maraming infrastructure ang naipasok. Ang daming airports na inayos, seaports na inayos. Ang daming, everything. Ano pa ba? Meron pang free tertiary education. Meron pang healthcare. Like I said, for all, and there were even attempts to take down the oligarchy, stranglehold on water. Kung hindi ko poprotektahan ang Duterte legacy, hindi na tayo magkakaroon ng presidente who had that kind of intensity in living up to his promises and making changes. Ewan ko ba dito sa mga to? Hi kay Princess Eureka. Sabi ni Ma'am Janet, help protect the Duterte legacy. Because yun yung nag-umpisa dito, nakita natin, pwede pala yung yung may magsasabing presidente na pag sinabi ninyo, hindi po pwede more bridges, imbis na sabihin niya, wala tayong pera dyan. As we have always been used to hearing,
Ano yung naririnig natin? Sige, may pera naman. Nasa interview ko yan ni Presidente Duterte. I interviewed him when he was a new president and I interviewed him on his way out. And I interview him often when nakakapag-guest kami doon sa sa program ni Mayor Duterte. So, talaga sasabihin niyo ako yung bumabaliktad. Nung lumabas yung rumor na yun, sabi bumaliktad ka na raw. And then the next day magkatabi kami ni Presidente Duterte on his endorsement day. O di tumahimik sila ngayon. Anong bumaliktad? Andun ako sa kanya. Andun ako sa kanyang endorsement day. O kung sasabihin nila bumalik ako kay Presidente BBM. Paano? Ibig mo sabihin, they've changed their minds about me. Kung like I said, kung ang naratiba ninyong mga linsyakin na trolls na kayo ay tinanggal ako, ibig sabihin, nagbago isip ng boss nyo at tinatanggap ako uli kung bumaliktad ako. So, anong ibig sabihin yan? Maamin sila, mali sila sa akin. At dapat, umamin din kayo na kayo yung mali. So, uulitin ko yan, ha? There's no truth to that rumor that they're trying to launch. Now, bakit may ganyan na rumor? Ito ang dahilan. Mayroong mga inggitera dyan sa tabi-tabi. So, bakit? Diba? Bakit may mga inggitera on both sides? Guaranteed yan. Because, tingnan niyo how many vloggers had reached the role of, had reached that high, cabinet level. Ilan kayo dyan? Ilan ang mga current cabinet positions na na-occupy ng isang, sinatawag ninyo, vlogger lang yan eh. Vlogger ako nung in-appoint ako. So, I get it. It's an achievement. You don't have to tear me down. You can aspire for the position. Go, do it. Instead of trying to tear me down, work to build yourself up. Kaso hindi kayo marunong nun eh. Watching from Sacramento, si Alex. Sabi ni Brian Espina, correct. Bilang isang OFW, nakita at naramdaman ko yung pagbabago. For example, sa pagkuha kong mga documents ko sa OWA, second yun sa airport, kaya hanggang sa huli, Duterte ako. See? Sabi ni Pobreng Pinoy, PRDs make life comfortable for all Filipinos in saying tabahante lang siya ng gobyerno. What a man. Truly. Sabi ni Ma'am Janet, the narrative is crazy. It's inconsistent. And it's crazy. So, para sa akin, simple lang yan. Somebody here is wrong. And clearly, besides, alam nyo, sa totoo lang, no matter what I do, i-announce ko yan, particularly if it means that I'm undertaking another public role. Or if I am undertaking something in favor of the government. Because it's a radical change from my stand. Pero let's also face it. Among so many other vloggers, I refuse to be extreme. Hindi ko ginagawa yan and hindi ako naniniwala sa mga ganyan. The truth is somewhere in the middle there. So let's just put that to rest. No matter what we do, number one, I stay with my friends. I can accept differences of opinion, differences in politics. Hindi ko naman pwedeng diktahan ang mga kaibigan ko. I try to convince them, of course, but if they cannot be convinced, I can also accept that. In the same way, I know that they will try to convince me, but they have also accepted the fact that we may not get along, will not agree on certain aspects of politika. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Pag tinignan ninyo yung page ni Pebbles, ano yung nakalagay? She also has not become very extreme. Sinabi niya, babalik siya kay BBM, but she's still critical. Di ba? So, ano ba? Simple lang yan eh. I look at VP Inday's example. I've looked at PRD's example. When the time comes for them to rise and be critical, they are. But we also have to be reasonable. Yun lang. And tignan nyo yung mga sinasabi ni PRD. Always in consonance with the law. With the Constitution. Sabi ni Monsi, I thought kakampi ka namin sa mga maling ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Bakit? Anong ginagawa ko? Hindi nga ako bumaliktad. Di ka siguro nakikinig o nagtutrol ka lang. Tingin ko nagwi-wishful thinking lang kayo. Gusto ninyo, bumaliktad ako. Unfortunately, no, that's not gonna happen. Why? Because they're wrong. The administration is doing things wrong. They're violating the Constitution. They are violating the rights of resource persons. They have not lived up to their promise, to their campaign.
They have not lived up to any of the changes that they said were going to happen. Oh, uulitin ko, supply and logistics system, asa na? Pinangako ni Presidente BBM yan na aayusin niya sa Department of Agriculture yan. Nangyari ba? Nasaan ang grain silos? Ha? Nasaan yung mga farm to market na transportation? Nasaan yung pagbubuhay ng food terminal? Andyan ba? Merong mga bagsakan ng pagkain at mga gulay like sa Pangasinan and so on. Pero that's not enough. Kaya tumataas ang presyo ng pagkain kasi nga hindi inaayos at tulad ng pinangako ni Presidente yung supply and logistics system. So ano yung sinasabi ninyo? Tingin ko, it's just really my turn para i-troll na naman itong mga to. Wishful thinking kayo. Because there is no way I'm changing my mind about being on the side of the Dutertes because they make sense. Because tama yung mga pinopoint out nila ng mga pagkakamali, tama yung mga tama sila sa pagtukoy dun sa ambisyon ng isang tao dyan sa Kongreso na baguhin ang saligang batas para lang ituloy, i-further at walang katapusan na ang kanilang ang kanilang power. I mean, come on. Ang weird nito, nagtatanong siya, kala ko bumaliktad ka na, tapos kala ko kakampi ka namin sa hindi ka nag-intay ng sagot? Ha? Magtatanong ka, tapos ikaw pala mag-provide ng sagot? Ano yan? Marunong ka ba mag-interview? O wala ka talagang intention, nagtutroll ka lang? So, pangalawa, hindi ako naniniwala na para to make their administration a success, kailangan mong manira. Duterte never did that. Oh, he had every opportunity na ipa-impeach si Leni, ginawa ba niya? Ha? He had every opportunity na matanggal yan, na mawala ng platform si Leni, hindi niya ginawa. Tinanggalan ba niya? Pinatanggal ba niya sa mga tsuwariwap niya nun sa Congress yung budget ni Leni Robredo? Hindi. In fact, tumaas pa. Every year, tinaasan nila ng something like 100 million pesos. Every year. Isa ako dun sa umangal. Halos lahat ng ginawa ni Tatay Digong, sabi ni Ayubi Dingkon, para sa bayan, ginagawa nilang mali, pero wala naman silang nagagawang mabuti para sa bayan to speak of ngayon. Correct. At saka, yung mga ganitong klaseng strategy, they tend to, watching from Angola si Tin, they tend to backfire. Bakit? Kung sakasakaling you ever had the hope na bumaliktad ako, wala na yan. Number 2, I will be even harsher now to the administration. So, akala nyo, mapapatahimik ninyo ako? Akala nyo you can take away from my credibility? May consistency po tayo. Hindi ako ganun kadali magbago ng isip. At ano ba? 'Di ba? Think of something better. So nakakahiya na kayo mag-think up ng strategy kasi bistadong-bistado parati. See? Ngayon naman, anong sinasabi ng mga trolls? Sip-sip ka lang kay Duterte. So hindi na ako bumaliktad. Sip-sip na ako kay Duterte. Pwede ba yung naratiba ninyo? Anuhan naman talaga? Hindi kayo talaga marunong. Yan. Ngayon naman, nakakahiya na ako, sinasabi nila. So ano ba talaga? Nakakahiya. Dahil pro-Duterte ako, nakakahiya na bumaliktad ako. Which one is it? Kasi hindi pwedeng pare-pareho yan. Hindi pwedeng sabay-sabay yan. So, ngayon, nagkagulo-gulo na, nagkalabo-labo na yung inyong mga naratiba. Paano na yan? Diba? Hindi na kayo magkasundo-sundo. Mag-aaway na kayo mga trolls kayo. Ano ba talaga? Which side are you on? Sabi ni Alkaline. Salamat sa solid support kay PRD. We know, attorney, as your followers, we know your heart. Your heart is for the Philippines, kaya solid support mo kay PRD na ang heart niya talaga ay nasa Pilipino. Yun talaga ang hindi natin kayang iwanan. And kayong mga nag-a-attempt na mag-discredit sa akin, sorry, mas marami na po akong na-achieve. I have fought for my country long and hard. And I have fought for justice long and hard. Hindi niya, kailan kayo pinanganak kahapon? Diba? Research lang kung ano yung nakayanan kong gawin. If you can do half of what I have done, been through half of what I have been through, akala nyo I have not suffered for my country, not suffered for the cause of justice, then you are mistaken. And I am not easily scared. I am not easily frightened. And I will not be cowed by your fake news. Sabi ni Neni, sayang President Duterte's term. Hindi ma'am, you cannot use the term short-lived kasi ibig sabihin, sandali lang talaga. He had 6 years. He had a term. But for us, the term is not enough. Sabi niya, sana may Mindanao Railway System na kami dito. Oo, kaya kahit anong pag-e-explain ng Marcos administration,
hindi nila ma-justify kung bakit hindi nila tinuloy yung Mindanao Railway System. Mga sinasabi nila, kesya kulang pa daw, kesya kesya mali yung loans, yung mga ganito, they were looking for a new financer, etc. Ano ba, contract ready na yun, for signing na lang yung Mindanao Rail, di nyo pa ginawa. Ang dami nyo pang excuses. So ngayon, it works against you, trolls. Ngayon, aakyat pa yung angas namin ngayon. Ko, in particular. Akala nyo, you can compel me na bumaliktad sa inyo? It's going to get a lot worse for your boss dahil sa ginagawa ninyong yan. And look at you. You're such an embarrassment to to trolls. I swear. Why? Because trolls are supposed to somehow influence people to go towards a particular direction. Kayo, anong ginagawa ninyo? Parang mas malaki pa kayong recruiter ng Duterte side kesa sa dun sa BBM side. Kasi not only do you not make sense, you make all the BBM trolls look really bad. Okay? Nagmumukhang pare-pareho kayo ng kalibre, pare-pareho kayo ng kababaan ng IQ. Ito, nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa 10 years license at pasaporte. Razel's dad says, good evening and happy Monday at sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Pobreng senyorita says, yes po, naalala ko kakatapos lang ng election 2016, di pa yata na-announce na nanalo si PRD. Lumabas ako para bumili sa 7-Eleven. Una kong napansin na biglang tahimik sa lugar namin at wala na dong bata sa kalsada at 10 p.m. Hindi lang yon. And this I remember because kinwento ito mismo ni Presidente Duterte when he was president. One of my first interviews with him. Ang sabi niya sa amin. Sabi ko, what was one of the first things that you did? And anong sabi niya? Sabi niya, umikot daw siya. Kasi tinatanong namin kung totoo yung rumor. Yung rumor was that he was on his motorbike at umikot siya sa Metro Manila. So, anong ginawa niya? One of the things that he saw, dumaan daw siya sa DFA. At nakita niya nakapila ang mga tao doon para sa passports kasi hindi nila maayos-ayos yung appointment system. What did he do? As soon as bumukas ang DFA, pumasok siya sa loob, panalo na siya pero hindi pa siya nakakapag-oath. Pumasok siya doon at ano yung sinabi niya doon sa mga kawani doon? Hindi ba kayo naawa sa mga kababayan ninyo? Natutulog sila sa labas? Normal yan sa inyo? Okay lang sa inyo yan? And that hit me hard. He was the first president to look at that and say, hindi na kayo naawa, ramdam niya yung paghihirap. Tapos okay lang yun sa mga kawani ng gobyerno? Okay lang yun sa Noynoy administration? Okay lang yun panahon ni GMA, panahon ni ERAP, panahon ni Ramos? Okay lang yung paghihirap dyan sa passports na yan? Nearly every Filipino wants to have a passport. Ambition niya na makapag-travel. Tapos ginaganyan ninyo. Ang daming gustong magtrabaho abroad. Tapos ganyan ang trato ninyo. The OFW remittances keep our economy afloat. Tapos ganyan ang trato ninyo. Yan ang Duterte. Ganyan ang galit ng Duterte nakakapagbago. Sasabihin mo, babaliktad ako. Anong ginawa ng administrasyon na dating sa passports? Aber, haba pa rin ang pila. Dami pa ring hanash. It wasn't as efficient as it was before. Sabihin nyo ng lahat, you can call me whatever names you want, but there was no change like there was during the Duterte era. And no matter what happens, you cannot change that. Kailangan ang gawin ng BBM administration, lampasan yan. Gusto nila ng pagmamahal ng taong bayan, kukuha kayo ng trolls, saan kayo nakakita ng ganyang klaseng strategiya? Uy! Sabi ni Dan DJ, try harder mga trolls, wag si attorney, di katulad nyo yung gamunggong utak at prinsipyo. It's just, kumbaga, pareho na lang ang ginagawa ninyo. Ang syunga kasi rin it's so, I apologize for the word, idiotic, na pupuntahan ninyo ako, you think na merong bumabaliktad, pumupunta sa side ni BBM, tapos ito-troll ninyo, kung hindi ba naman kayo isang tangat kalahati, hindi kayo naghahanap ng kakampi para sa boss nyo? So with friends like you, who needs enemies? Diba? Ito-troll ninyo, yung nakukuha nyo sana nakakampi, dapat nagwawagi kayo at yan dun sa side natin. Instead, ito-troll nyo ako? Parang sinasabi ninyo na na tama, nagkamali nga ang administrasyon at tinanggal ka, kaya ka binabalik. Don't be ridiculous. Perlene said, nag-BBM ako dahil akala ko itutuloy niya yung nasimulan ni Tatay Digong, hindi pala daming pangako, hindi natupad.
Sabi ni Miles, paliksi lang street namin and before PRD both ends may nagtitinda ng drugs. PRD time, tigil lahat. Sabi ni Tigre, dapat i-block niyo mga tolls attorney. Don't worry, after I answer them, they're blocked. Kasi they're fairly useless. They're not only useless to us, they're useless to the administration that they work for. In that sense, naaawa ako kay BBM. Kasi ganyan yung mga kalidad ng mga taong nagsasalita para sa kanya.